Grabe, shocking itong ginawa ni Alden mga kasimbrers kagabi ha. Tapos, pasabog nila today sa Pampanga or San Fernando, Pampanga. Episode 2 ng View ng View ng Love Siargao ay nangyari or dinrap kagabi mga kasembreros. Unahin ko itong grabe yung ginawa ni Alden pala no, mga kasus kagabi. Kasi pinost niya to sa kanyang Instagram story din po. Itong kanyang pagpa-block screening sa Home Alone The Realist, The Reunion mga kasembreros. Ako never ko na-expect talaga ito. No? Kasi knowing Alden from GMA, tapos hindi naman sila ganong close ni na Tita Nova Villa, na Maybelline Cruz, Boyto Quizon, Epi Quizon, and so on mga kasembreros. Parang out of the blue, parang out of the sudden mga kasembreros. Parang hindi mo isipin na nagawa ni Alden to na ganito ganyan magpa-block screening sa mga tao sa industriya or sa mga artista sa industriya at pelikula sa industriya ng showbiz na parang never naman sila nagsama no ni Tita Nova Villa nila Maybelline de la Cruz. Parang grabe talaga yung advocacy ni Alden na pag sinabi niyang susuportahan niya yung mga local films. Talagang ito yung walk the talk talaga mga kasembreros na hindi siya yung puro salita lang, no? Parang ganito lang, wala no? Kasi dati yung kila Bel Mariano, Piolo Pascual, no? Talagang sinuportahan niya. Parang talagang as long as kaya niya, no? At ng kanyang oras mga kasembreros siya nagpapa-block screening siya. Nanlibre siya ng sinihan mga kasembreros kagabi. So dito nga ay in-interview sila no in-interview sila mga kasembreros kasama si Maybelline de la Cruz at saka si Tita Nova Villa mga kasembreros. Tapos may mga picture taking sila kasama sina Boyto Quizon no, sina Ma'am Maybelline at saka si Tita Nova Villa mga kasembreros. So talagang unexpected talaga ito mga kasembreros. No, as in ako talaga nagulat na Alden nagpa-block screen ito si Alden talagang homegrown talent ng GMA. Ang Home Alone The Realist 1992 no pinalabas mga kasembreros sa ABS-CBN. So talagang ABS-CBN na pelikula talaga ito no mga kasembreros. Although si Tita Nova Villa ay sa GMA, pero yung Home Alone The Realist talaga, yung franchise talaga nito ay sa ABS-CBN ever since, no? With the late King of Comedy Dolphy, mga kasembreros. So talagang hindi mo kumapasa sa English redundancy ay unexpected surprise mga kasembreros. So unexpected na surprise pa no mga kasembreros. So good job no talagang yung kindness yung parang yung advokasya talaga ni Alden ba nasasabi niya na susuportahan niya ang local films no mga Pinoy films mga kasembreros ay ito na yung sa katuparan no ng kanyang mga sinasabi. So hindi siya puro salita no kundi sa gawa mga kasembreros. Tapos yung episode 2, pinost ito ni Alden kagabi rin sa kanyang Instagram. So, episode 2 out now, no? So, every Friday and Saturday lang pala ng alas 6 ng gabi mga kasembreros ang Love Siargao sa View Philippines. So, ngayong Sunday ay wala, no? Mga kasembreros. So, yun. Yung ibang mga video clips, baka sa susunod ko na vlog mga kasembreros isasama no mga kasembreros. Tapos another post ni Alden sa kanyang Instagram, nag-reminisce si Alden kasama si Direk Dwini na mga kasembreros ng cast ng Love Siargao. Ito po ay pinost ni Direk Dwini mga kasembreros no na isa sa mga directors ng Love Siargao mga kasembreros. So dito ay picture ito ng cast ng Love Siargao mga kasembreros kasama nga of course si Alden. Tapos sina Adrian Lindayag, sina Kailin, Nadine, Kim Jisoo at Christopher Diwata no mga kasembreros. Tapos si Direk Dwayne mga kasembreros, Direk Dwayne. So talagang nakamiss no parang sad part ay pag naka-establish na kayo ng relationship, no, talaga matatapos rin yung proyekto mga kasembreros. Tapos ito, sina Alden, Gerald Anderson at saka Jericho Rosales na i-post, no,
Let's stir the pot. Sabi na, name one Filipino teleserye actor or actress that the public treats like an acting legend but whose performances have never impressed you. So, dito ay keep it about the acting, no personal attacks, just your hottest take, no? Okay. So, yung mga ano daw, dito, yung mga ano daw, yung mga actor actress na hindi na pa-impress, parang ganoon mga kasembreros, no? So si Alden Jericho and Gerald Anderson are good actors, but I don't think they are as extraordinary as many people make them out to be. So parang negative pala ito, no, mga kasembreros. Parang hindi daw sa na-impress, no. Anyway, no, hindi naman ito basihan mga kasembreros na kumbaga pa parang hindi na-impress kasi hindi mo talaga mapiplease lahat ng tao, mga kasembreros. So kumbaga pa kahit na gumawa ka na mabuti ay hindi talaga may impress kahit na parang 100% ng tao sa Pilipinas, mga kasembreros. Tapos si Alden, si Nadine at saka si Ma'am Karen Davila na feature pala sila, no, kahapon sa Random Republica, mga kasembreros, from rejection to resilience. So part ito ng interview ni Alden at saka ni Nadine, mga kasembreros, no, with Ma'am Karen Davila, mga kasembreros. So talagang parang na-quote lang nila yung mga nasabi doon sa interview, mga kasembreros. Tapos si Kath naman, na-post dito ng Kath Den Updates, unofficial, 11 hours ago. Picture ito ni Kath with aso, no, ni Snowy, mga kasembreros. Daming likes, so 363 reactions, mga kasembreros. So dito ay parang nag-peace sign si Tisay, mga kasembreros. So 11 hours ago, hindi ko lang sure kung saan ito, mga kasembreros, no. Pero maybe isang throwback picture ito, mga kasembreros, no. So 11 hours ago, good morning, sabi niya, mga kasembreros. So yun, another item natin is mga major items natin. Abangan natin yung pasabog ng ABS-CBN with Julia and Catherine mamaya. So ako po yung nag-voice over ng alas 12 ng tanghali or alas 12 ng afternoon, mga kasembreros, no. Linggo ngayon, June 28, 2026. Yung next vlog natin, sa next vlog na sino natin may cover or sa next vlog, kasi parang hapon yata yung event doon ni Kath, mga kasembreros, sa San Fernando, Pampanga. So parang meet and greet, no, or fans day, mga kasembreros, kasi nga magkakaroon ng teleserye sina Julia and Kath, mga kasembreros. Tapos si Coco Martin, kasama niya, of course, Julia, at saka si James Reid with Kath, mga kasembreros. So tapos yung cast ng Sigabo at Someone Someday. So dalawa, no, balik prime time ang dalawa sa pinaka-inaabangang artista or actresses, mga kasembreros, sa ABS-CBN. So yun po. Tapos ito si Alden, pinost siya dito, no. Sabi niya, yan ang Tisoy, multimedia king, pambansang Bay, Alden, tapos Kath din. So daming reactions sa 556, mga kasembreros. Ang pupuso ang nagmamahal kay Alden at Catherine, sabi dito, no. Tapos nakasmile dito ng bonggang-bongga si Alden, mga parang part ito yata ng ng guesting sa Tonight with Arnold Clavio, mga kasembreros. So parang somehow throwback picture ito, no, mga Cathdinatics at mga kasembreros. Tapos another item or next item natin. So by the way po, no, medyo alinsangan dito sa amin ngayon. Or alinsangan, makulimlim, mga kasembreros, ngayong Sunday. Ito, pinost din na Hecate Nix. Love Siargao episode 2 now streaming exclusively on View. So yun, tapos picture, random photos ni na Jao Kara at saka ni Kim Jisoo, mga kasembreros, no, sa sa Love Siargao nga, mga kasembreros.
So 10 hours ago ito, 226 reactions mga kasembreros ha. Marami rin talaga nag-aabang sa Love Siargao mga kasembreros. Tapos, ito, di ba dun sa may mapapayakin kayo dito mga kasembreros. So, yung advocacy ni Alden na parang nag-meeting pala siya after ng pagpa-block screening niya sa Home Along the Release the Reunion mga kasembreros. So, parang nag-meet siya together with the A-team mga kasembreros. So, parang nag-catch up sila ng mga advocacies mga kasembreros ni Alden, no? So, mamaya piplay ko ito para mapakinggan niyo po mga kasembreros. So, ang dami pala nilang ginagawa, no? Especially yung Brigada Eskwela na kung saan ay may mga volunteers talaga mga kasembreros na nagtrabaho, no? Para tumulong sa mga eskwelahan, no? Part ng advocacies ni Alden mga kasembreros at ng A-team community. So, grabe, no? Talagang dito ay parang nag-catch up, nagpasalamat si Alden. Ang cute ng pagpasok niya dito. Maraming salamat po. Ganito ganyan si Alden mga kasembreros. So, nagmamadali siya dito no? Talagang tao dito. Kasi ang dami niyang ganap no? So, dito ay nagpasalamat siya of course no? Sa suporta ng A-team sa Love Siargao. Tapos, yung pagpapalock screening niya of course no sa Home Along the Release and yun talagang grabe yung pagka-active no ng A-team mga kasembreros. So watch party pala nila ito mga kasembreros. So parang nagkaroon ng full blast o parang full support mga kasembreros yung A-team no, buong A-team mga kasembreros para manood ba sabay-sabay no, parang ganoon siya mga kasembreros ng first episode ng A-team community mga kasembreros or ng Love Siargao sa A-team panood nila no sa Love Siargao mga kasembreros. So ang dami nilang gustong gawin no. They're always wanting to have more opportunities to do more, to take some advocacies or advocacies mga kasembreros. So ang dami. So yun talagang si Alden ay talagang nanguna dito. So marami no, may aabangan din tayo ng mga parang medyo pasegue na pasabog nila dito mga kasembreros ni Phenomenal Box Office Cinema King at ng kanyang A-team community. Tapos ito 31 minutes ago no, happy Sunday everyone. Tapos si Alden dito ay naka-myriad na uniform mga kasembreros. So ito yata yung time na parang nagpag-game sila at saka may winner no, ang Myriad Corporation mga kasembreros. So pero yun talagang busy ni Soiti sa paggawa ng kabutihan no, ganun dapat no, kung kaya lalo siyang pinagpapala ni Lord kasi kaliwat kanan ng kanyang pagbabalik niya sa tao mga okay, sa next vlog mas lalo kayong mamamangha mga kasembreros. Tapos ito kagabi of course na yung photo op ay talagang hindi mawawala ito mga kasembreros. So si Poleng no, ang pangalan nito Alden full charge sa my kind of therapy. Tapos sa picture sila no, si Poleng ito mga Polengs sa TikTok mga kasembreros. So nagpa-picture sila ni Soiti after dun sa may dito sa A-team watch party mga kasembreros. So talagang nakaka-inspire at ito si Alden mga kasembreros. Tapos pangalawa sa ating next as a last item, so si actor Jisoo Philippines no ay nag-post din pala sa kanyang Facebook page. Episode 2 is here, no? Guess who will cross paths again? So, 300 or 246 reactions marami nito mga kasembreros. So, ito po ay si actor Jisoo Philippines ang nag-post mga kasembreros. So, hindi ko alam kung ito yung kanyang official na Facebook, no? Si Kim Jisoo. Palagay ko hindi, no? Pero, yun, talagang nakakatuwa na marami ang nag-trending no ang dito ang Love Siargao talaga mga kasembreros. So hoping
and praying na patuloy na manonood ang mga tao. Tapos, last item natin, ang kanyang panalangin of course today, sabi niya, Dear God, help me walk in wisdom today. Give me understanding and teach me the fear of the Lord so that I may find the knowledge of you. When temptation or wickedness stands before me, lead me on the straight path. For the Lord gives wisdom, from his mouth come knowledge and understanding. That's Proverbs chapter 2 verse 6. Help me to choose life and to choose your ways instead of my own. Shape my desires so that I want your will more than my preferences. Guard my steps, guide my decisions, and let my life reflect a heart that honors you above all. In Jesus' name, Amen. So, amen and amen, no? Pops out. Then talagang nakakatuwa at nakaka-bless na he ends up with a prayer, mga kasembreros, no? Yung kanyang mga ganap sa buhay every single day. Alright? Sinama sa ating word of God. Yan lang sa ating content items, ha? Sana pa ipangin po natin ito, yung mga verses at saka mga verses. Yung itong kay Alden, tapos pangin natin ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. Kaya ngayon, bakit ka nag-block screening para sa Home Alone? Well, number one, kasi syempre yung Home Alone Dariles naman talaga has been part of the Filipino household ever since it started airing way back 1980s. Kaya talagang not-mistaken. 92? Sakto, birthday ko pala yun. So, yun. Kasi nga doon. No, syempre, sila Boyto naman, sila Kuya Bando, tsaka of course Tita Nova. Of course, bilhin na rin as well to show yung support ko para sa pelikulang to kasi this is one of the legacies of course of our King of Comedy na si Tito Dolce. So this is for him. And of course, parang maibigay din natin yung tribute sa mga manonood natin na kumbaga ito yung culmination or get together ng lahat ng mga cast from the actual series. So nakakatuwa lang to, sa mga makapagbigay tayo ng support with these kinds of films kasi para to uplift pa rin the Philippine cinema. Tita Nova. So yun po, maraming salamat po. Gawin na natin yan guys para tuloy-tuloy na tayo sa mga check. Yun. So, to my team, magandang gabi. Maraming salamat. Siyempre, galing tayo sa isang screening na pinag-minapin natin, which is yung Home Alone Dariles, di ba? At yung Charity Brigada. Maraming salamat sa mga Brigada Eskwela. Diba? Volunteers natin. So, sana yun, hopefully sa next na mission natin and next CSR na hindi makasama ako. It's just that medyo hectic lang yung schedule. But anyway, thank you so much for the opinion support. Kahit last minute, diba, last minute lang natin binuo itong lahat, pero at least we're able to give something back to the industry, Nakakatawa nga yung nagiging feedback sa atin, especially nila Boyko, nila Tita Nova, ni Maybelline, na kahit pa paano, sabi nila pwede daw natin gawin yung screening with other films. But syempre, yung mga kumbaga, I think I should say the legacy projects, which is syempre yung Home Alone Dariles has been very much instrumental with the whole showbiz industry. Kumbaga, especially sa mga edad natin, di ba? Part yan ng childhood natin growing up. So, we try to be stewards of goodwill and support pagdating sa mga proyekto nito. And we try our best to kahit pa paano mapakita natin yung support natin para iyakan natin yung kalidad ng Philippine cinema. Although, I know everyone knows that we're struggling a bit, but siguro baby steps along the way will make a difference somehow. Huwag lang tayo mapagod to do it. And also for Love Siargao, syempre, thank you for being here tonight. And I'm sure nakita niyo naman yung episode. So, kunyari hindi pa natin napatama. Ganda natin siya panoorin ngayon. But thank you, at least guys, paano. For this project, yun din, support lang din. We give out our support with the projects na involved tayo at the same time. So, try pa natin na mag-create ng other opportunities for Love Siargao to be heard para mas marami pang makanood, especially. And with the other projects that we'll be doing, thank you in advance sa makukuha kong support from you guys. Thank you for, kahit na hindi ako masyadong present with, sa mga activations and activities, you still make it to a point to bring it to conclusion. So maraming salamat for that. And, lahat ba may subscribe? Grabe
mura lang naman ang subscription. Kiss to kiss, kiss to kiss. So siguro, bago natin panoorin, siguro mag-solo-solo muna tayo. Or parang solo-solo muna, tapos pasok. Tapos, thank you guys. Napakaganda po ng ating Word of God mga kasembreros. Ang title natin ay Sinubok Dahil sa Pagkain. Grabe no, bakit kaya? Psalms chapter 78 verse 18, they tested God in their hearts by asking for the food they wanted. So napaka lalim na napaka-eksila ng verse mga kasembreros. So ito pala no, sinubok lang dahil sa pagkain. Alam niyo po ang tao, maraming ways para subukan no? Parang i-test ang character ng tao, i-test yung kanyang patience, i-test yung kanyang love, i-test yung kanyang intelligence, i-test yung kanyang perseverance for example, i-test yung kanyang pananampalataya, yung kanyang pag-asa, yung kanyang loyalty sa asawa, no, marami, no, temptations mga kasembreros. So, i-test yung kung gaano ba siya ka-faithful sa kanyang diet, no, kasi iba, magda-diet na ako, ganito lang dapat. Tapos, bawal dapat yung milk tea, bawal dapat yung matcha, bawal dapat yung ice cream. So, yung matatamis, no? Nakita niya yun, tapos kumain siya, no? Na-tempt siya at nasubok mga kasembreros sa kanyang diet na hindi dapat siya gano'n na kumain mga kasembreros. So, bawal dapat ang maraming rice, no? Pero napakain siya ng maraming rice mga kasembreros. So, yung test sa tao, ano yan tawag dito, parang mas mababaw lang siya kumpara sa mga tao mismo ang susubok sa Panginoon. This verse from Psalms chapter 78 verse 18 captures a moment of deep spiritual struggle faced by the Israelites. So ito yung time kasi na nasa nasa wilderness or nasa ilang mga kasembreros na kung saan nga ay nagrereklamo sila, no? Niled sila ni Moses from Egypt nga mga kasembreros. So, alam natin yung kwento na from Egypt ay pinangunahan ni Moises yung mga tao sa papunta no, sa lupang pangako ng Diyos sa Canaan or sa Kanaan mga kasembreros, na kung saan doon ay talagang sinubok nila ang Diyos at sinubok sila ng Diyos because yung pananampalataya, yung faithlessness, yung unfaithfulness ay nandoon. Yung grumblings, yung pagrereklamo, no? Kung pa lahat na, gumawa pa sila ng mga imahe na ginawang Diyos-Diyos, no? Sumamba sila sa Diyos-Diyosan mga kasembreros. Kung kaya instead of, according sa Bible scholars, instead of 11 days lang sana 11 days lang sana sila makakarating dun sa lupang pangako, inabot sila ng 40 years mga kasembreros na paikot-ikot dun sa ilang because of their faithlessness and unfaithfulness mga kasembreros. So dito natin nakita na grabe yung epekto yung pareklamo, no? Talagang naging impatient, yung iba pag walang pagkain, blah 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 blah. So tapos nagrereklamo na naman sila, no? Sana doon na lang kami namatay sa Ehipto kasi doon maraming pagkain and so on and so on. So alam niyo po yung pagkain, gift naman yan no? Regalo yan ng Diyos sa atin kapag meron tayo. However, kapag yan ang naging dahilan ng pag-away ng tao, parang nagdadamutan sila ng pagkain, yung mga ganong tipo kasi no, itatago yung pagkain kasi baka makuha ng kapatid and so on mga customers, naging madamot ka. So ang tendency ay nagiging source siya ng away. So hindi siya kumaga pa kalugod-lugod sa harapan ng Diyos mga kasembreros. So dito they tested God in their hearts by asking for the food they wanted. So and alam natin na yung mana, no? Pinaulanan sila dito ng Diyos ng mana, nagpadala ng pagkain ng Diyos mula sa langit, na nagpaulan siya ng mga pugo and so on mga kasembreros. So maraming pangyayari, no, ang nangyari dito mga kasembreros during the time of their, I would say, yung parang naging captive sila nung wilderness, ng disyerto nga mga kasembreros because of their disobedience. Ayun, naging hindi rin sila naging masnurin mga kasembreros sa Diyos, no? Naging disobedient sila. No, they asked God for meat. It is essential to recognize that it reflects their desire to satisfy physical cravings. So yun, para masatisfy lang yung kanilang physical cravings. So maaring hindi lang pagkain, no, mga kasos, maaring adultery, immorality, idolatry, pagkasakim sa pera, no, pagiging mainggitin. So yun siya, no? Physical cravings or physical satisfaction din yun siya mga kasembreros na hindi nakakalugod sa harapan ng Diyos. They asked God for meat, no? Humingi sila ng
karne daw, no? Questioning His provision and revealing their lack of trust in His plan. So, nawalan kasi ng tiwala, no? Kaya yung pagkawala or parang pagwala tayong tiwala sa Diyos, it's really dangerous mga kasembreros kasi parang ina-underestimate nila ang Diyos, no? Hindi kaya mag-provide ng Diyos ng pagkain, hindi niya kaya magpadala ng pagkain and so on. Hindi niya kaya mag-provide, no? Parang ganoon. Parang ina-underestimate nila yung kakayahan ng Diyos, no? Yun siya mga kasembreros, and sa kay Lord walang imposible. No, lahat po ay pwede mangyari sa Diyos mga kasembreros. Everything is possible kapag tayo naniwala sa Diyos mga kasembreros kasi walang imposible sa Diyos natin mga kasembreros. This cry for meat serves as a poignant reminder of their discontent, no? Ayon, diskontento. No, hindi sila satisfied. Ang tao ganoon, no? Kapag hindi tayo kontento sa buhay, marami nang lumalabas sa bibig natin. No, kapag hindi tayo kontento, nagrereklamo tayo. Kung hindi tayo kontento, naging mainitin ang ulo natin. Pag hindi tayo kontento, nagiging pagod-pagod tayo sa trabaho kasi gusto natin ma-achieve ang ganito, ma-achieve ang ganyan kasi you're not contented. So, yung pagiging hindi satisfied sa buhay, yung hindi ka kontento sa buhay, talagang kasalanan din po iyon mga kasembreros. So sabi dito, the people wanted more than what God had graciously offered them, which emphasizes an important lesson. God's ways, while not always understandable to us, are perfect and purposeful. So, minsan hindi natin maintindihan minsan ang pamamaraan ng Diyos. Okay, amin natin na ang ways niya hindi natin ways, ang plano niya hindi natin plano, ang kanyang pag-iisip hindi natin pag-isip, no? Ang kanyang plano, ang kanyang isip, ang kanyang pamamaraan ay napakataas, napakalalim, napaka-mysterious, napaka-amazing kumpara mo sa atin. Way kasi Diyos siya. No, tayo hindi. As simple as that mga kasembreros. We are just human beings. We are His creation, not God mga kasembreros. Hindi tayo Diyos. That is why we trust Him, not we ourselves. Kasi Diyos siya, tao tayo mga kasembreros. Kumaga pa, ang langit ay mas mataas sa lupa. No, ganon din po siya. Kasi ang trono, ang kanyang tirahan ay mas mataas sa atin. Because Diyos siya mga kasembreros. Tayo ay hindi. Psalm 78 verse 18 also challenges us to consider the importance of trust in God's plan. Within a culture that craves instant satisfaction, we often fail to appreciate periods of waiting. So yon, kapag tayo pa nag-aantay, let's appreciate the moment. Kasi, kunwari, di ba, gusto mo maging professional na ganito, gusto mo maging ganyan. So, pag nag-aantay ka sa moment na yon, naiinip ka, nagrereklamo ka, so hindi tama yon. So dapat while we wait, no, nagsasamba tayo sa Diyos. Ako nga, di ba, nangarap na mapansin as little Kuya Kim mga kasembreros, no? Pero habang nag-aantay ay talagang patient ako, no? Talagang naglilingkod sa Diyos, no? Ito po ay kinakwento ko lang, hindi naman po ako nagmamayabang kasi sa awa ng Diyos ay binigyan nila ng wisdom para magturo ng salita ng Diyos mga kasembreros. So I'm just His mere instrument and mere servant mga kasembreros, no? Na nagbabahagi ng kanyang kabutihan, ng kanyang pag-ibig at ng kanyang pag-asa and lahat-lahat mga kasembreros. Within a culture, no? It takes an unwavering faith to realize that delays do not indicate denial. So sa Diyos, kasi di ba sa tao, justice delayed, justice denied. Sa Diyos po hindi, no? Kapag minsan delay yung pangako ng Diyos, minsan sinasabi natin na parang tagal-tagal na, hindi pa rin ako na-discover as ganito. Bakit hindi ko pa na-achieve yung ganito? Bakit hindi pa rin ako naging ganito? Bakit hindi pa So, tiwala lang mga kasembreros because sabi dito, ang delays ng Panginoon ay hindi po yung denial na siguro minsan, no, kailangang hindi bigyan ng Diyos kasi ikakapapahamak natin. Kasi nga, di ba, may 3 sagot sa panalangin natin. No, wait, and yes. No, yun siya mga kasembreros. Hindi, kasi baka ikapapahamak natin or ikakapahamak ng pamilya mo or magkakaroon ka na ng ibang ng paglalaan ng panahon, wala ka ng panahon sa Diyos, tatalikuran mo siya, sasambahin mo yung bagay na yun or yung ganito. Tapos, no, yes, no, kung syempre para sa iyo, wait na magantay tayo mga kasus because there is a great and beautiful process in the middle, no? Na ma-achieve mo mga kasembreros, ma-achieve natin yung pangako ng Diyos mga kasembreros or yung ating dinadasal. Just as He led Israel through the wilderness, He desires to walk alongside us as we traverse the days of uncertainty. Our role is to depend on Him, trusting that He's building something greater for us, something that cannot be measured by our immediate cravings. So, ganun siya
ito yung nagkulang kasi sa ano no, sa mga Israelites, mga kasembreros. Nung time na nasa ilang sila, nasa disyerto sila, ay nawalan yung karamihan sa kanila nawalan ng tiwala sa Diyos. Kasi nakita nila yung circumstance walang pagkain, walang tubig, nauhaw kami, nagugutom kami. So parang doon na lang nakasalala yung kanilang buhay, mga kasembreros, at hindi sa pananampalataya sa Diyos, mga kasembreros. True nourishment to our souls originates from understanding that our greatest satisfaction does not come from what the world offers, but through our relationship with God. So parati nating tatandaan na yung nourishment daw, or pagiging satisfied, or yung kalakasan ng ating kaluluwa ay nag-originate siya sa pangunawa, no, sa kaalaman, mga kasembreros, ng ating greatest satisfaction ay hindi nagmumula dito sa mundo. Okay? Yung ano yung ino-offer ng mundo. Okay? Ano yung ino-offer ng paligid natin, but nagmumula yung nourishment, nagmumula yung healthiness, yung kalusugan ng ating kaluluwa at ng ating being, ng ating entire na pagkatao, mga kasembreros, sa ating relasyon sa Diyos. Now, this relationship fills us with peace and assurance that transcends earthly desires. Through prayer and fellowship, we cultivate our worth with God. As we grow closer to Him, the ability to navigate our wants diminishes, understanding our ever-present need for His love and grace. So, yun siya, no? Parang yung desire natin, yung yung desires natin na dapat ganito, ganyan. So, mawawala siya. Instead, mapapalitan siya ng satisfaction na nagmumula sa Diyos. Alam niyo, nakakaiyak, no? Medyo napatiri ako dito, mga kasi talaga nakaka-the best kasi nakaka-overwhelm at nakaka-satisfy kapag tayo po ay may close at intimate na relationship sa Panginoon. Kasi yung experience talaga, ito yung sasabi ko parati na I want you also to experience the way I experience, mga kasembreros. The great love, the great hope, the great patience, the great peace, the great understanding, humility na ino-offer sa atin ng Diyos, mga kasembreros. And sa mga bagay na ito, no, sa pagiging Kristiyano natin, yung tagapaglingkod ng Diyos. So dito natin mararanasan talaga yung ultimate purpose ng buhay. Hindi yes, tama naman na magtrabaho tayo. Tama naman nagkaroon tayo ng income. Tama naman na magkaroon tayo ng ganito, ng ganyan. So material blessings, mga kasembreros. But more than those material blessings or material needs, material wants natin, ay yung ating satisfaction sa Panginoon na masabi mo na, if I have God, I have everything. So, ganun siya, mga kasas, because we are satisfied. Our soul is satisfied. Our entire being is satisfied. Ang pamilya natin ay satisfied, mga kasas. Kung anong meron dyan, pasalamatan sa Diyos. So, ganun siya, no? Ganun kami, no? Kung ano nandyan sa pagkainan, kung ano nandyan na gamit, for example, pasalamatan natin sa Diyos. Okay? Kasi kapag hinanap mo pa yan, unang-una mai-stress ka. Wala akong ganito, wala akong ganyan. So, di ba, tayo rin po ang mahihirapan at magiging stressful, mga kasembreros. So, mas hanapin natin yung satisfaction at contentment sa Diyos, mga kasembreros. At wag natin subukin ang Diyos sa pagkain, sa provisions. So, anong kaya mo ibigay, Lord? Anong kaya mo ibigay, Lord? Ano man? Wala kaming ganito. So, wag po ganoon, mga kasembreros. Let's always trust and thank God and everything, mga kasembreros. Maliit man yan, malaki, ngayon man yan, o bukas na ibibigay, or susunod na 2 taon, o susunod na. So, parang every blessing counts, no matter when or how or what, mga kasembreros. So, ganun siya. How, kung paano niya binigay, kailan niya ibibigay, o ano yung binigay. So, ganun siya. Hindi nagmamatter. Kaya kung everything is perfect and seamless, mga kasembreros, na nagmula sa ating Diyos ang mga bagay na meron tayo at mga bagay na hindi pa niya inaalaw sa ating buhay. Alright, so ang ganda ng verse na ito, mga kasembreros. But in the meantime, nilangan po sa ating Word of God, pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and of course, satisfaction talaga sa ating Diyos, mga kasembreros, and everything na meron siya para sa atin. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God, and everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.